in this video is gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko nung nag-travel ako sa Russia. And I hope na makatulong sa inyo and in the future, circumstances na encounter ko sa Azerbaijan to Moscow. However, actually, ang original flight ko is from Dubai to Turkey consulate dahil late nilang na ibigay sa akin yung approval ng visa ko is hindi natuloy sa pag-travel sa Turkey. It's because meron akong appointment sa BFS. Kaya lang, since nakapag-reschedule ulit ako, nakakuha ko ng reschedule. Na-reschedule yung appointment ko. Kaya lang, hindi na siya abot sa flight ko. So, ang nangyari, kinancel ko yung Turkey Istanbul flight ko. Tapos, nag-book na lang ako ng bago from Dubai to Moscow. So, pagdating ko ng Moscow, Nakovo Airport is sumakay ako ng speed train papunta sa Kayag Sky Station, tapos naglakad ako sa Mission Square. For me, I would suggest na kung meron kayong budget, much better na mag-invest na lang kayo ng taxi. Kasi if you have a lot of luggages, I think it is not comfortable na biyahe ka ng sobrang dahil nila. Kasi ako, nangyari sa akin, gano'n, meron akong, ilan yung maleta ko yun? Ay, isa yung dala kong maleta, pero sobrang laki na kasi pumunta ko doon, winter na siya, super start ng winter. So, ang dami kong bitbit, which is nahirapan talaga ako. Kasi from Comfort Airport, papuntang Pushkin Square is, you need to take 40 minutes para makarating doon. So, hindi ganun kadali. And aside from that, ang akala ko kasi noon, ay hindi na ako mag-taxi is, akala ko kasi from sa metro station nila, merong elevator. So, from Nakovo Airport papuntang Kayag Sky Station, meron silang elevator doon. Pero pag nandun kami mismo sa Pushkin Square at papunta doon is wala silang elevator. Hindi ko alam kung bala or hindi ko lang nakita. Pero kasi, ang nangyari sa akin, naghagdan ako. So, sobrang hirap. Pero I'm so thankful. Grateful. Kasi, matulungin naman yung mga Russians. Yung isang guy, nag-approach sa akin. Kasi nakita niya sobrang nahihirapan ako. Bitbitin yung luggage ko. Kasi sobrang, taas. Tapos, hindi lang yun. Bawat station na pupuntahan ko, ganun yung situation. So, nahihirapan ako. Parang nagsisi ako, bakit hindi na lang ako taxi. So, yun ang isa sa siguro may advice ko sa inyo na pagbaba nyo ng Nakovo Airport, mag-ask na lang kayo ng taxi na kung pwede kayong ihatid mismo dun sa sa accommodation nyo. Pero I think that is expensive kasi taxi. Pero kung mag-train kayo, kasi ako, ang inisip ko makatipid. So, ganun ang ginawa ko. And, pagdating ko dun mismo sa pagdating ko dun sa station na tutulayan ko, medyo nahirapan pa ako kasi nagtatanong ako sa mga tao, hindi sila marunong masyadong mag-English. So, medyo nahirapan ako. Ang ginawa ko, since meron silang internet connection, yun ang kagandahan sa Russia is, meron silang internet connection, most especially sa mga tourist destination. So, ang ginawa ko, Google Map, tapos pinakita ko sa kanila. And yung magkaibigan ko na young age is tinulungan nila ako at sinabi nila na sumakay ka nilang ng taxi kasi hindi ka nilang masasamahan gawa na papasok na sila sa school. So, yun na lang, yung ginawa nila, tinulungan nila ako, tinawag nila yung taxi tapos sinabi ko sa taxi driver na ihatid ako sa kanila. So, yun. And, meron ko mga prepare na questions na pwede makatulong sa inyo. Mostly, ito yung mga general questions na tinatanong na mga nagpaplanong pumunta na Russia. First question is it safe to travel in Russia, in Moscow or Russia or St. Petersburg? For me, yes. Moscow and St. Petersburg are absolutely safe cities for travelers. Of course, everything can happen, but generally, both are safe. So, according sa experience ko, safe naman siya. Even though nag-travel ako alone, is safe siya. Ay, siya nga pala, before yun, akala ko po pala, hindi ako makakapasok na ng Russia. Kasi pagdaan ko dun sa immigration officer, sinabi niya sa akin is, you need to go to the site. Tapos,
Di punta naman ako dun sa kabilang side, no? Hindi English, hindi ko siya maintindihan. Basta sinuro niya sa lang sa akin, pumunta ako dun sa side ko. Yun pala, hinode niya ako. Kasi, question ako nung, ano yan, immigration officer dun sa loob. Yung papers ko, yung passport ko pala, dinala niya dun sa, tinawag niya. Tapos, wala siya sinasabi sa akin. Almost, ano na ako, 30 minutes na ako nakatayo doon. Tapos, tinanong ko siya, sabi ko, what's happening? Anong problema? Anong problem sa papers ko? Tapos sabi niya, mag-antay daw ako doon. So sabi ko, can I sit down? Kasi nangangalay na ako doon. And nakikita ko yung yung area. As in, wala ng tao. Parang ilan-ilan na lang. Yung mga kasabayan ko na lang na naka-hold. Pero sabi ko, so kailangan hindi na ako makapapasok. And then, yun, pumunta na yung immigration officer. Tapos tinawag ng pangalan ko. Tapos mali pa yung pronunciation. Akala ko hindi ako yun. Di, nung sumaga ulit siya pangatlong beses, di lumapit na ako. Tapos tinanong niya ako kung ano daw yung reason na pagpunta ko sa Russia, sino daw ba yung kasama ko. Sabi ko, mag-isa lang ako. And then, bakit ako nagtatabi na? Isa sabi ko, the company gave me an opportunity to take medication. I have the opportunity to take medication leave. So, that's why I am planning to visit Russia. It's because I saw those beautiful places na pwede kong puntahan at kung pasya lang. So, I grabbed the opportunity para makapunta dito. Hindi na. Tapos next na naman na tanong is, are you employed? Sabi ko, yes, you can check my passport. I have a system and I am employed in UAE. Chinek niya. Tapos din, ang last, sabi niya, anong position mo? Di sinabi ko, kung ano yung position ko sa company. Although nandun naman yun sa tapos, siguro tinawag pa nila yung sa hotel na pupuntahin ko. Kaya importante yung travel brochure na meron kayo. Siguro tinawag pa nila yung firm nila yun na sabi ko tutuloy ako sa tinanong sa akin kung saan ako tutuloy. Tapos sinabi ko yung pangalan ng hotel. And then, pinakalas na tanong is magkano yung budget nito. So yun, sinabi ko na meron akong ganitong pangalaman na meron akong budget na 5,000 dirham. So, sa pera kasi ng sa Russia kasi malaki na yung 5,000 dirhams. Kasi ang equivalent ng 1 is to 20. So, yun, hindi ko na pinagmamayabang na meron akong talaga. Pero kasi importante lang siya para makapasok ako din. So, dinala ko, pero hindi ko naman inubos. For security purposes lang para makapasok ako ng Russia. So, yun, parang na kinabahan lang ako din kasi akala ko hindi na ako makakapasok ng Russia. So, sayang yung ticket, sayang yung application leave ko na pinail ko, and yung plano ko baka nasira. So, yun lang, medyo kinabahan ako. Tapos, pero for me safe na pumunta ng Moscow, and sobrang dami na puntahan ko. And, ang is, pag nagka-travel kasi ako, punta ng city, ang gamit ko lang is yung backpack, yung maliit na, na bag, yung maliit na bag, doon ko nilalagay yung importante gamit ko, like yung wallet, yung pen, yung passport, everything, etc. So, sa backpack ko, ang nakalagay doon is yung, monopod ko na, or yung tripod talaga, hindi naman ganun kagandahan. I make sure na yung mga nandun sa likod is yung hindi naman siya sobrang importante. So, siguro yun lang ang ko na, if in case na punta kayo doon, make sure na don't leave your things unattended. Kasi, hindi ko alam kung meron ding mandurukot. Kasi every time na hihinto ako, ang nangyayari, pagtingin ko ng backpack ko, bukas na siya. Which is sabi kong ganun, as far as I know, sinarado ko. Hindi siya bukas nung nilalagay ko. Nung nilalagay ko sa likod ko. So, 3 beses na nangyari. So, I think, yun isa yun sa medyo lang. Pero hindi ko naman na-experience talaga. Pero, yung mga gamit ko wala namang nawala din kasi nakalagay lang. Doon is yung food and yung tripod. Which is, yung tripod, hindi ko alam kung hindi na sila dahil ba hindi na sila nag-focus doon. So, yun, wala naman siyang nawala. Pero, ingatan nyo lang yung gamit. Don't put money in the back pocket of your jeans. Kasi, yun. And, don't leave your things unattended. But, there's no crime naman na nangyari sa akin during those time. And, if case, anything does happen, hotels will be helpful will enrich you out to the police. So, huwag kayong mag-alala. So, isa pa is you can walk wherever and whenever you want. Kasi sobrang, yung mga tao sa Russia is, na siya. Parang hindi ko alam kung natutulog pa ba sila. Siguro dahil
sobrang ganda ng area at almost ng establishment road is open kahit madaling araw na. So yun, yung mga tourist destination dun is bukas din kahit madaling araw na kasi puno-puno din ang ilaw talaga. Yun. Tapos, another question, which is the best currency to take to Russia? I would suggest it's better to bring USD or Euro. Try not to run out of cash. Although major credit card and debit card are accepted in Russia, all prices in Russia are given rubles. It is prohibited by law for any outfit to accept any other currency except the national one. So it would be worth exchanging cash into rubles upon arrival in Russia. Ang nangyari sa akin, siguro nagpapalit lang ako ng small amount kung nandun ako sa pagbaba ko ng airport kasi kakailanganin ko siya pamili ng ticket para dun sa train. So yun lang ang ginawa ko. Another question na madalas tanongin mo, where is the best place to exchange money? Changing money is rarely a problem in Russia. Almost every place, even the smallest town, has a bank or a currency exchange office. So walang problema doon. Hindi kayo mahihirapan kasi anywhere, everywhere, pwede kayong magpapalit ng barya. Kasi talagang din sila, ang daming palitan. So wag kayong mamraman. Another general question, should I have Russian rubles before arrival? Can I pay using my credit card in Russia? Are there ATMs available? Yes. As I said earlier, yun na, all cafes, museums, and shops they're accepting credit cards. ATM machines are everywhere, anywhere, everywhere. And in the main cities of Russia, you can use Visa and MasterCard almost everywhere. So, don't worry about it. Kasi pwede kayong gumamit na credit card and anything. So, ako, hindi na ako gumamit ng credit card kasi mas malaki yung mata-charge sa akin pag dumating yung bill ko kasi syempre may additional cost yun. Next is, can I purchase train unlimited tickets? Yes, but a little bit expensive and you need to fill out forms and you need to present your documents. But since most of the cashier couldn't able to speak English, it's really hard to communicate with them. Ito kasi yung na-experience ko. So instead, kasi feeling ko mas makakamura ako kung bibili ako ng unlimited cards. But since na nahihirapan ako mag-ipag-usap sa kanila, hindi na lang ako nag-purchase, bumili na lang ako ng single trip. Ganun na lang, single trip na lang ginagawa ko. Total, hindi naman ako magtatagal ng ganun katagal sa Moscow kasi 5 days lang ako doon and lilipat ako ng St. Petersburg. Which means of transport is best used in Moscow and St. Petersburg? The Moscow and St. Petersburg metro is a great alternative using local taxi services. You'll travel fast, cheap and easy. And then you can skip most of the traffic and save lots of time and money. That's my opinion because that's what I did. So, but again and again, if you have a lot of money, you don't need to take metro, you don't need to take subway because maybe you will not be comfortable by using that type of public transportation. So, I would suggest if you have a lot of fun, then arrange some tour, arrange your travel to one of the travel agency in Russia. That's my suggestion. If you have a lot of money, so you don't need to waste you don't need to go to subway or bus. Ako, kaya ko lang ginagawa yun, it's because I want to explore and I really wanted to learn how to go to this place and go to this from there. So that's why I try to use subway. And aside from that, my goal is not to spend too much because why do I need to if I can use the metro and I can save money? The only reason I
went to Russia, it's because I just wanted to go to the beautiful places, which is napuntahan ko naman talaga siya. So that's my goal. My goal is not to spend a lot of money. And even in accommodation, I just took hostel because hostel is very cheap. And I'm not type of a person na magarbo sa tutuluyan ko kasi most of the time you're going out, so you don't need to spend too much in your accommodation. But as I've said, it depends to your lifestyle. But I would suggest dun lang sa mga budget or dun sa mga nagtitipid. So yun talaga, hostel lang kuhaan nyo and mag-metro kayo. And you can walk kasi magkakalapit na yung tourist destination doon. Once na nakapunta ka sa isang lugar, kasi magkakalapit na siya. Hindi mo na kailangan sakay ng sakay. And another question, who should I ask if I get lost in Russia? If you haven't learned to speak Russian yet and find yourself in a difficult situation, you can ask hotel receptionist, guides, translators, or any English-speaking people to help you. Get around, find way back to the hotel or train station. In Russia's big cities, you can buy a map or travel guide in English with sightseeing locations. If you get lost, you can turn to any policeman or passerby to help you. So, for me, I would suggest use your Google Map because most of area sa Russia is they have free internet connection, so it is not a big problem for you. Kasi yun ang ginagawa ko. Ang makakalito lang talaga is grabe yung Russia, as in yung kung dito sa Dubai meron lang two colors na paano ko ba sa train, dun sa kanila napakadami, so may possibilities talaga na maligaw ka. Pero as long as na you know your area, kung saan ka bababa at saan ka pupunta, basta ang kailangan mo lang malaman is kung saan ka uuwi, kung saan yung metro station na pinagsakyan mo nung umalis ka sa bahay mo, at dun sa lugar na pupuntahan mo. That's the most important thing kasi yun yung ginagawa ko. Ang kailangan ko lang tandaan is kung ano yung station na inalisan ko at sinakyan ko papunta dun galing sa bahay, okay na ako doon, solve na ako doon. Kasi yun na lang yung pinakamadaling iisipin ko. And ayun, pwede ka naman magtanong, but as I've said, hindi lahat ng Russian is nakakaintindi ng English. So always use your Google Translation para magkaintindihan kayo. Kasi I think yung English sa kanila is hindi naman siya obligatory language. And another question, are tourist places closed during public holidays in Russia? Unique feature in Russia holidays is that all markets and public places remain open and people are seen thronging the streets. The entertainment centers and recreational activities can be enjoyed till late evening, making it a fun-filled holiday for Russians. So, don't worry about it. It's because always naman siyang open. So, marami ding pasyalan doon at marami ding shoppingan na napakagaganda. As in, temptation siya. As in, parang, oh my God, ayokong gumastos, pero ang ginagawa ko, pumatalik na lang ako sa bansa. Pero, grabe, as in, dami nilang, wala akong masabi sa Russia. Ang dami nilang, kung gusto mong mamili ng mga mamahaling gamit, Russia is one of the best place para puntahan. So, go to that beautiful country and you will enjoy, you will love it. Another question, do I need to carry my original passport with me at all time during my trip to Russia? Yes, you need to. Police have the authority to stop people and request their documents at any time without cause. Due to the possibility of random document checks by police. Nangyari to sa akin. So I experienced this one. During that time na naglalakad ako doon is in-approach ako ng police and then he asked me where's my passport and my passport and then where's my
visa, then how long does it take? So I have the privilege to stay in Russia for 10 days. So yun. I think failure to provide proper documentation can result in detention and or heavy fines. I think so. Kapag wala kang naipakita. Do I need to prepare my itinerary? Yes, it's good plan ahead of getting there so you can save time. Planning is key when visiting Russia. Moscow and St. Petersburg particularly, there is much to see and do. Sa Moscow ang ganda, mas maganda sa St. Petersburg. Sobrang ganda. Parang pag nandun ka, parang ayaw ko. Ako yun yung na-experience ko. Yun yung na-experience ko doon na grabe yung part doon na parang sabi ko, wow, ang ganda talaga. Sobrang ganda talaga. If God gave you the opportunity to go there, pumunta kayo. Kasi kung magkano man yung magagastos nyo, isulit yan. Ako hindi ko pinagsisisihan na gumastos ako. Kasi siguro sobrang natuwa ako sa pagkain pa lang nila, sulit kami sa sarap. If God gave me the opportunity to go back to Russia, I will do it. Internet connection Wi-Fi is available in Russia. Yes, and it's for free in metro station, Red Square, along city tourist destination, even in your hotel accommodation. It's free, and if you want to avail unlimited connection, you can purchase a SIM card to any telecommunication company. All you need to do is just to fill out the application. I couldn't remember, but what I did is I go to one of the telecommunication company, and then I bought SIM card, and then they asked me to fill out the application form, and then I presented my passport, and then they allowed me to purchase SIM card, and that is only 50 dirhams for 1 month. Unlimited internet connection for 1 month, 50 dirhams. How to travel from Moscow to St. Petersburg? You can travel by train, airplane, ride sharing, or by bus. Trains run on a regular basis during the day and overnight. So, as per my experience, I took bullet train connecting the Moscow Sky Station in St. Petersburg, and yun yung ang sinakyan ko papuntang St. Pete is bullet train. Travel time, I think it takes 6 hours from Moscow to St. Petersburg. 6 hours siya. So, nag-travel ako gabi na siguro mga 10 p.m. in the evening, tapos dumating ako doon ng 5 a.m. 5, 10 or 10, 11, yun, siguro dumating ako doon mga 5 a.m. na. Kasi medyo mahaba pa yung lalakaran ko. Kaya yun yung struggle sa Russia, yung elevator talaga. Tsaka nakakatakot sa kanila is yung escalator. Kasi yung escalator sa metro station, as in sobrang tarik na talaga. Yun yung isa sa kinatakutan ko nung may dala-dala akong maleta, kasi nung tarinay ko siyang ayusin, since ngayon ako nag-taxi, kasi akala ko meron mga elevator, hindi naman ako nahihirapan. Yun yung ginawa ko. So, paglagay ko ng maleta ko dun sa escalator, inayos ko siya, akala ko mahuhulog ako. So, ang natakot ko is maraming mga aksidente kapag nahulog ako, kasi from up hanggang dun sa pababa, kung makikita nyo yung tao is ganito lang siya kaliit. Siguro mga nasa 200 plus yung stairs, kung hagdan yun, 200 plus. Tapos sobrang bilis na pa. So, nakakatakot. Tapos yung mga tao din ang bilis maglakad. Tapos yung mga pintuan ng nasa metro station is, alam mo yun, yung pag iniwan mong gano'n, talagang kung hindi mo siya makukontrol, tatamaan ka sa doon. Kung hindi ka, aware sa nangyayari sa country. How much does it cost to go to Moscow? Naturally, it depends on the dates. Ako, ang pagkakuha ko ng ticket ko nun is 1,500 dirhams. October yun. So, 1,500 dirhams yung ticket ko. And, mura na siya.
mura na siya compare sa ano yan. Kasi nag-enjoy naman ako. How much money do I need for Moscow and St. Petersburg? I think please keep in mind that the cost travel in Moscow can vary depending on your specific style of travel. So, kung nahilig ka dun sa mga mamahalin, well of course, mas kailangan mo ng mas malaking pera. But, if you are just type of a person na hindi naman magastos, I think 4,000 dirham, kasya na yun sa lahat. Kasi, ako, yun yung total cost na ginawa ko. Ano yun, 4,000 dirham, inclusive all, ticket, transportation, accommodation, pasalubong, ano pa, mga entrance fee. Kasi yung bracket ng sa food nila, one meal is, yung, I think, one meal is 50 dirham. So, sa 50 dirham, masarap na yun. But if you really wanted to go to expensive places, siguro yung 50 dirham is kulang. Ako 50 dirham, okay na sa akin. Medyo malaki na rin siya. So, basta depende yun sa kung ano yung lifestyle mo. Kung yayamanin kayo, syempre kailangan nyo malaking pera. But, if hindi naman kayo choosy, and okay naman, cowboy naman kayo, is enough na yung 4,000 dirham. Malaking pera na yun. Ako, actually, yung nagastos ko lang, nagastos ko sa tickets is 1,500. And then, siguro yung accommodation ko, kasi nagre-range lang yung accommodation ko ng mga 60 dirham. So, mura lang siya. Kasi ang kinukuha ko nga hostel, kasi hindi ko naman kailangan pumunta sa mamahaling hotel. And hindi naman kasi yung hotel yung purpose mo doon. Ang purpose ko is yung mamasyal at puntahin yung mga lugar na gusto kong puntahan. So, ang masilayin yung ganda ng Russia. So, hindi ako masyadong, every time na nag-travel ako, hindi talaga ako pumupunta sa mamahaling hotel. Unless kapag kasama ko yung kaibigan ko, yung travel buddy ko si Jen, shout out to you. Kasi ano yan eh, at least nag-enjoy kaming dalawa. Super 21. So, ano naman kasi, sa accommodation, since ako lang naman mag-isa, hindi ko naman kailangan, siguro ako for me, personally, hindi ko naman kailangan makipagsalamuha ng 24 ilang pakahabang oras sa mga kasama ko. So, nagtatanong lang ako kung ano mga kultura doon. Tapos, kasi yung hostel na naguluyan ko pala, parang dorm siya talaga ng mga Russian national doon. So, lahat pala sila doon, parang nagdo-dorm talaga siya. So, ako lang napunta doon. Medyo malayo siya ng konti sa metro station. So, medyo malayo lang yung area ng tinuluyan ko. Pero chinaga ko na rin kasi ayoko nang lumipat. Tapos mag-stay lang na naman ako doon ng 5 days. So, chinaga ko na kasi kaya ko naman maglakad. And another tip pala kapag mag-travel kayo. Kasi ako mostly naglalakad na. Ang dami kong tip. Ang dami kong tips. Pero I know na makakatulong to sa inyo. Every time na mag-travel kayo, 1 or 2 months prior ng travel day is mag-exercise kayo. Ako, mostly yun ang ginagawa ko. Nag-exercise ako. At least, running, nagja-jogging ako ng running, at kung ano-ano pa. Pinapatibay ko yung legs ko. Kasi mostly, lakad lang talaga ako. Kaya, puro lakad lang ako. Hindi dahil wala akong pambayad sa transportation. Ang gusto ko kasi is, kaya ako naglalakad most of the time is to reflect, and aside from that, sa paglalakad mo kasi, marami kang madidiscover na lugar na hindi mo makikita kapag sumasakay ka. So, yun yung isa sa number 1 reason ko. Tapos, hindi mo alam, yung pala sa area na yun. Ang tagos yun, yun yung magandang lugar na. Alam mo yung naliligaw ka, hindi pong naliligaw ka, pero ang ganda ng lugar na napupunta ka. Kasi mostly nangyayari sa akin. Ang lagi nyo lang tatandaan, kilalanin nyo si Magta at si Gima. Si Magta ay magtanong. Si Gima is si Google Map. So, yan lang dalawa ang kailangan. Ako yan, yung tipong, pag gumagamit ako ng Google Map, ano yan, gagawin ko lang is, from bahay, hanggang dun sa area na pupuntahan ko, tatype ko na dun sa Google Map, from to. Tapos, kasi sa Gima, makikita mo naman, taxi ka, bus, or something kung anong transportation pa yan, whatever. So, isasabihin niya naman sa'yo kung saan yung anong sasakyan mo at bababaan. So, para akong sira. Minsan sa isang lugar, alam mo yun yung parang lakad ka ng ganito, ay mali pala, tas ganyan-ganyan. Pero nag-i-enjoy naman ako. Ewan ko, doon ako nag-i-enjoy eh. Kaya, bago kayo mag-travel, mag-exercise kayo, jogging, malaking tulong yan. Ano pa ba yung mga
pwedeng makatulong sa inyo. How much is yung cost ng how much is the cost of public transport sa Russia? It depends to your destination, but mostly range niya is from 30 to 50 rubles. So yun, kung i-convert natin siya, I think nasa 4 dirhams? 4 dirhams lang. So hindi ganun kabigat yun. Take note, 4 dirhams lang. Tapos nakita mo na yung destination. Ako hindi ko ina-advise yung taxi talaga pag pumunta ka sa Russia kasi sobrang traffic na. Sobrang traffic sa kanila. As in, para rin siyang Pilipinas. So, pagka magta-taxi ka, sayang yung oras mo, sayang yung pera mo. Pero, yun lang. Ang advantage lang is comfortable sa loob. Pero, yun, kung wala ka masyadong budget, mag-public transportation. Bus. Yun yung bus, train, yun yung kakailangan. Or, kung ayaw mo naman, kung ayaw mo talagang gumastos, maglakad ka na maglakad. Maraming problema. Laking tulong. And, ano pa yung mga? So, if you have a lot of questions, just comment below. And then, if you need, mura lang yung hotel doon. Basta hindi kayo gagastos na malaki. 1,000 pesos, makakakuha na kayo kung hindi kayo choosy. Hindi, kaya yung mga gustong mag-travel from Philippines, take the opportunity. If you have the opportunity to travel to Russia, do it. Kasi hindi nyo po pagsisisihan. Yung perang magagastos nyo is memory nyo yun. Magandang memories siya para baunin. Kasi ako, yun yung na-experience ko. Kahit na siguro sa iba, yung 4,000 dirhams is a big deal. But ako kasi hindi naman ako mahilig mag-invest sa mga mamahaling damit or ano yan. Ang ano ko lang talagang doon ako nag-invest sa mga travels. Kasi feeling ko, basta marami akong natututunan. Doon lumakas yung loob ko para yung mag-travel na mag-isa at makilala mo yung sarili mo. Isa yun sa reason na nakatulong sa akin. Kasi yung pag-travel ko, ngayon sanay na ako mag-travel mag-isa. Before, first time ko mag-travel is may takot pa sa puso ko kapag nagta-travel ako. Now, wala na. Parang everything is okay and sobrang cool. Kasi kapag mag-isa ka lang mag-travel, wala kang masyadong inaalala. Pag naligaw ka, walang magagalit sa'yo. Pagka gusto mong kumain at pagod ka magpahinga, pwede. Pagka may binago ka sa itinerary mo, okay lang. Wala kang i-consider. Pero syempre, siguro sa mga hindi sanay mag-travel mag-isa, hindi sila mag-a-agree. Pero I recommend and I dare you na sana i-try nyo din mag-travel mag-isa kasi marami kayong matututunan, makikilala nyo yung sarili nyo, you will enjoy your life. Tapos, matututunan mo, masarap kasama yung sarili kasi kapag alam mo, nag-i-enjoy ka sa company mo mag-isa, kahit kahit na kunwari wala kang kasama kang saan ka magpunta. Mas may enjoy mo siya. I don't know kung mag-aamit kayong lahat, pero yun yung para sa akin na malaking tulong. And sana in near future, ma-experience mo din yung mag-travel mag-isa and makapunta sa Russia. Hindi ko to sinasabi or hindi ko to sinishare yung video na to para ipagmalaki na meron akong pera kasi mahirap din po ako. Nagsusumikap lang. Sinishare ko to para ma-experience nyo din po na masarap mabuhay at paminsan-minsan i-enjoy nyo din yung life. Kasi huwag puro trabaho. Kasi may stress ka. Kapag nag-travel ka is kahit paano ma-relax ka, tapos parang refreshing. Yun yung every time na pagod na ako sa trabaho or sa kung ano man, kailangan kong mag-travel kahit ilang araw lang para pagbalik ko, parang bagong ikaw. So yun, ano pa ba? Basta marami kayong matutunan at huwag kayong matakot pag-travel. Yun yung suggestion ko. At saka, huwag kayong matakot, prayer lang. Huwag kayong matakot. Tapos kilalanin nyo lang si Magta. Tapos dalhin nyo si Gmap. Yun lang, apat lang. Kailangan nyo, lakas ng loob, lakas at ibay ng loob. Prayer, dalhin nyo si Gmap, and huwag nyo kalimutan si Magta. Yes. And thank you so much.
sana marami kayong natutunan at sana na-inspire kayo sa vlog na to. At hindi lang yun, sana magkaroon kayo ng courage na or sana ano yan, maisama nyo sa bucket list yung Russia kasi talagang sobrang okay. Ang ganda ng experience nyo. Yan, siguro ang best time na pupunta kayo din is from May to October. Pero kung gusto nyo makita talaga yung Red Square na may mga super snow, yun, from November onwards, I think, yun yung kasagsagan na sobrang lamig. Pero feeling ko hindi kayo mag-enjoy ng photo kasi sobrang lamig na. So, as much as possible ako yung iwasan ko mag-travel na malamig kasi hindi ko na enjoy yung moment. Siguro kung light lang, okay lang. Tsaka aside from that, sobrang ang bigat magdala ng mga winter clothes. So, yun. And I hope na maraming salamat sa pagtsatsagan mo sa tanong. Thank you so much and I hope you will subscribe to my channel, like and comment and bell the notification. Thank you so much. God bless. Bye-bye.